Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Greetings po muna sa ating mga kasama dito sa ating daily devotion, si Fora, Justin, Rosalina, Violeta, Janet, and Nolly. At sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel, alas 5 na umaga, gising na po. Sumusubaybay na po dito sa ating channel. So, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa in God's perfect time. Yung Diyos po, mayroon siyang sariling oras, mayroon siyang sariling timeline, mayroon siyang sariling deadline na sinusunod, at hindi po natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Sabi po rito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Sa Tagalog po, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, God makes all things beautiful in its time. Yung Diyos po natin, lahat ng bagay na meron dito sa mundo, gagawin niya pong maayos. Bagamat ang tao nahulog sa pagkakasala, nagrebelde laban sa Diyos, pumasok yung kapangitan sa mundo, pumasok yung kasamaan, pumasok yung trahedya, sakuna, aksidente, pumasok yung kahirapan, sakit, kirot, at samot-saring pagdurusan dinadanas ng tao. Lahat ng ito magkakaroon ng katapusan. Aayusin ng Diyos yung buong nilikha, i-restore niya, ipapanumbalik yung kanyang original na creation. Now, hindi lang po yun sa macro level. Ito rin po ay nasa micro level. Ibig sabihin, kahit po yung istorya natin, istorya ng buhay ko, at sa bawat isang naikinig, no, meron tayong kanya-kanyang istorya, maliliit na istorya na parte ng kasaysayan ng sangkatauhan. Kahit yung maliliit na istorya na yan, gumagawa ang Diyos ng mabubuting bagay, na magagandang bagay. At yun po ay ayon sa kanyang timing, o sa kanyang kapanahunan, o sa panahon na inilaan ng Diyos. God makes all things beautiful in its time. Kung tayo po ay nasa parte ng buhay natin, nasa bahagi ng buhay natin na ang nakikita natin, napakadaming problema, napakaraming pagsubok. Alam niyo po, sa dami ko nakakausap ng mga tao araw-araw, no? Nakikita ko yung kanilang mga kalagayan. Merong may mga karamdaman, malulubhang karamdaman. Meron naman problema sa finances, meron naman problema sa business, may problema sa pamilya, may problema sa relationship, mag-asawa, problema sa anak, problema sa magulang. So, lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero tandaan po natin, season lang yan. Darating yung panahon, makikita natin yung kamay ng Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan at makikita natin yung kagandahan ng plano ng Diyos. God makes all things beautiful in its time. Kailangan lang po nating matutunan mag-antay sa perfect time ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi kumikilos ayon sa ating timeline, ayon sa ating mga deadlines. Ang Diyos po ay kumikilos ayon sa kanyang itinakdang panahon. God makes all things beautiful in its time. Pangalawa po, God plans from eternity to eternity. Pag nagplano po ang Diyos mula sa eternity past hanggang eternity in the future, ganun po kalawak, pangwalang hanggan po ang plano ng Diyos. At yung mga plano po natin, napakaliliit lamang. Kaya wag po nating isipin na tayo sentro ng mundo, tayo sentro ng buhay natin. Yung plano lang natin yung mahalaga. Kasi yung plano ng Diyos from eternity to eternity. At yung kaya lang nating isipin ay from yung pag tayo gumawa ng plano, kadalasan from 2020 to 2025 lang. O magagaling na mga planners na yung 2020 to 2030. Yung iba nga sa atin, walang plano, di ba? Walang plano sa buhay. Pero yung Diyos, ang plano niya from eternity to eternity. Kaya po, wag po nating isipin na yung plano natin yung mahalaga.
Kung meron man tayong nasa isip, mga deadlines, mga gusto natin gawin, huwag mong isipin na yun lang yung mahalaga. Mayroon pang mas mahalaga dyan. There's something larger than life. At yun po yung Diyos natin at yung kanyang mga plano. God plans from eternity to eternity. Number 3 po, God does not owe us an explanation. Ang Diyos po, walang utang sa atin na ipaliwanag niya yung mga plano niya sa atin. Hindi lahat ng detalye na ginagawa ng Diyos ibibigay niya sa iyo para i-explain sa iyo, anak, ganito yung ginagawa ko para maunawaan mo. Doon po pumapasok yung pagtitiwala sa Diyos Again, yung plano ng Diyos from eternity to eternity. At ang sabi rito, nilagay ng Diyos yun sa puso natin. Meron tayong concept ng eternal. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kailangan lang talaga natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos na, Lord, kahit hindi mo sa akin na-explain, magtitiwala ako sa iyo. Kahit explain ng Diyos sa atin yung kanyang mga plano, hindi rin natin maiintindihan, hindi rin natin maunawaan. So let's be reminded that God does not owe us an explanation. Walang obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa atin sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pangapat po, wala ring obligasyon ng Diyos sa atin na gawin niyang mabuti o gawin niyang maganda yung buhay natin. God has no obligation to make our lives beautiful. Isa po ito sa dapat po nating pakatandaan. Minsan meron tayong mentality na yung Diyos nag-i-exist para sa atin. Lord, you are there for me. Instead of, Lord, you made me for you. Hindi po nag-i-exist ang Diyos para maging tagapagpasaya natin o nag-i-exist yan parang genie, may request ka, gagawin ni Lord. Wala pong obligasyon ng Diyos sa atin para gawin mabuti at maganda yung buhay natin. In fact, sabi sa Bible, tayo nga ay mga rebelde laban sa Diyos. Kaaway ng Diyos sapagkat lahat tayo nagkakasala at patuloy na nagkakasala laban sa Diyos. Yung Diyos natin, wala obligasyon na pagandahin yung buhay natin. Sa halip, dapat nga ang danasin natin kaparusahan Pero pinagpapasalamat natin kasi ang ating Panginoong Jesucristo napunta rito, siya yung umako ng kaparusahan na dapat ay para sa atin. At imbis na tayo parusahan, tayo inibig pa ng Diyos, minahal at binigyan ng magandang kinabukasan. Now, yung Diyos natin, walang obligasyon na gawing maganda yung buhay natin. Pero, pinagbubuti niya yung buhay natin. Tinutulungan tayo ng Diyos, ginagabayan tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. Ang lahat po ng tawag doon ay grace. Biyaya ng Diyos. Hindi tayo dapat tumanggap, pero binibigay sa atin ng Diyos. Grace po iyon na pinagpapasalamat natin sa Diyos. So ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1 po, stop giving God deadlines. Hindi po natin binibigyan yung Diyos ng mga deadlines na, Lord, pagandahin mo yung buhay ko at least hanggang next year sana, no? Makapagpatayo na ako ng bahay, makabili ko ng mga ari-arian, makabili ko ng kotse, ma-promote ako sa trabaho. Hindi natin binibigyan ng deadlines yung Diyos na, Lord, dapat next year meron na ako nito. Marami sa atin subconsciously ganun yung iniisip, no? Kaya minsan kapag naproprostrate tayo, sinasabi natin, Lord, ang tagal naman. Bakit hindi pa umuunlad yung buhay ko? Bakit hindi niyo pa sinasagot yung panalangin ko patungkol sa relationship? Ang tagal ko na single. Wala pa na rin nanliligaw sa akin o wala pa rin akong maligawan. So, subconsciously, minsan may ganun tayong thinking, may parang nagrereklamo tayo sa Diyos na parang paso na ba? No? Parang lampas na sa deadline si Lord. So, hindi po natin binibigyan ng deadline si Lord. Meron nga akong isang kaibigan. Actually, dalawa sila. Para silang Buddhist. Sinisharean ko sila ng gospel. And sinasabi nila sa akin, okay, I will try your Christ. I will try your religion. Now, pareho silang bumalik sa akin. Magkaibang pagkakataon, magkaibang sitwasyon. Yung isa estudyante sa maritime. Yung isa naman nasa business, international trade. Pareho sila, sa magkaibang panahon, sinasabi nila sa akin, you know, Christianity doesn't work. Your God doesn't work. Bakit? Kasi binibigyan nila ng deadline si Lord Yung isa na nasa international trade, sabi niya,
Lord, kung totoo ka, dapat maklose ko yung deal na magandang deal sa business. Pero hindi nagwo-work. Ginagawa niya yung best niya, hindi pa rin nagwo-work. So sabi niya sa akin, Russell, Jesus doesn't work. Meron siyang ganang mentality. Nilalagyan niya ng deadline ng Diyos na iniisip niya na papagandahin ng Diyos yung buhay niya. Ganun rin yung isang estudyante, lumapit rin sa akin. Sabi niya, hinto na ako sa Bible study kasi Jesus doesn't work. Christianity doesn't work. Bakit meron din siyang deadline? Inisip niya papagandahin ng Diyos yung performance niya as a student, magkakaroon siya ng mga scholarships, etc. etc. Nilalagyan niya ng deadline na, Lord, pag hindi mo napaganda yung buhay ko, hindi ka nagwo-work. Ibig sabihin, you don't exist. Now, sa atin po ng mga mananampalataya, no, we don't give God deadlines. Kasi unang-una, kagaya ng pinag-aaralan natin ngayon, no, yung Diyos walang obligasyon na pagandahin yung buhay natin. Pangalawa, alam ng Diyos yung lahat ng kanyang ginagawa. His plan is from eternity to eternity. Ang liit lang ng iniisip natin, hanggang pang negosyo lang tayo, hanggang sa mga pang 2020s, 2025 lang ang plano natin. Napakaliliit lang ng iniisip natin. Yung Diyos pang malawakan, pang walang hanggan. So, kung kailan man naisin ng Diyos gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin, nasa sa Kanya yon. We should stop giving God deadlines. Sa halip, number 2 po, we align our plan to God's eternal plan. Yung Diyos ni-reveal na, inihayag na sa Biblia kung ano yung plano niya. Sabi niya, ang plano ko, i-restore yung buong creation na nahulog doon sa Genesis chapter 3 nung nagrebelde si Adan at Eva. Mula sa pagkahulog, ipapanumbalik ko sa original design ng Diyos. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng Great Commission, na disipuluhin muli lahat ng mga bansa at ibalik sa Diyos. Now, that's God's eternal plan. That's God's revealed plan. Ang ginagawa po natin, yung mga maliliit nating plano, ina-align natin sa ano bang ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Meron kang business, ia-align mo yung business mo sa Great Commission ni Jesus Christ, sa discipling of the nations. Nag-aaral ka, i-align mo yung plano mo sa plano ni Jesus na madisipulo lahat ng mga bansa. Nag-aaral ka, estudyante ka, nanay, tatay, meron kang responsibilidad sa tahanan, sa opisina, lahat yun ina-align natin sa kung ano ba yung ginagawa ng Diyos dito sa mundo, which is restoration. So we align our plan to God's eternal plan. Ngayon, kung yung mga maliliit nating plano hindi nangyayari, napakaliit na lang nun. Para, Lord, sana po magka-jowa na ako. Napakaliit na lang ng plano mo kumpara sa plano ng Diyos na dapat ina-align mo yung buong buhay mo sa Kanya. Na kahit yung ibang mga plano mo hindi nangyayari, that should be fine. You are contented, you are satisfied. And pangatlo po, humble ourselves before the Almighty. Kaya nga, pag hindi nangyayari yung mga plano natin, tapos hindi natin alam yung dahilan, hindi naman nagpapaliwanag sa atin ng Diyos, we need to humble ourselves before the Almighty. Nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Sinasabi natin, Lord, hindi ko po maunawaan yung nangyayari sa buhay ko, pero magpapakumbaba ako sa inyo. Gusto kong gawin nyo na maging maganda at maunlad yung buhay ko, pero kung hindi man nangyayari yun, Lord, magpapakumbaba ako sa inyo. Humble ourselves before the Almighty. And pang-apat po, find satisfaction in what we already have. Tayo po, pinagpala na po tayo ng Diyos sa napakaraming kaparaanan. At unang-una na po yung salvation. Naparito ang Panginoong Jesucristo at binigyan tayo ng kaligtasan. Na-restore yung relationship natin sa Diyos. Yun pa lang, dapat satisfied na tayo. Kontento na tayo sa buhay. But on top of that, bless pa tayo ng Diyos sa maraming kaparaanan. Marahil yung iba sa atin, bless materially. We need to find satisfaction in what we already have. At pagdating doon sa God makes all things beautiful in His time, pinagkakatiwala natin sa Diyos yon. Kung kailan niya gagawin at kung ginagawa niya na ngayon, sa Diyos, nasa kamay ng Diyos yon, nasa Kanyang desisyon yon. Para po sa ating discussion, how can you practically align your temporal plan to God's eternal plan? Paano mo ma-align yung temporal plan mo sa eternal plan ng Diyos?
Sagutin po natin ito sa ating discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, forgive me for thinking that you have an obligation to make my life beautiful. I humble myself before you. You do not exist for me, but rather I exist for you. You created me for your glory. I only ask, Lord, that you make my life glorifying to you. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating mga panalangin at para po sa comment section. What have you learned from our devotion today? If you learned something new, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Ilaman po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.